That is, tax evasion. But yung misdeclaration. Pag misdeclaration, it will depend on the amount of the actual income as against the one that was declared. Kung more than 35% yan, ang under declaration, then there is a presumed fraud. So, pwede magresulta yan sa tax evasion case. Carl, nakita natin, para pinag-uusapan natin yung konsepto ng ITR at marami yatang tao sa publiko yung nasisindak doon sa konsepto o may takot na, naku, baka may mahuli ako ng BIR or baka may misdeclare ako kahit di ko naman sinasadya. Paano ba yung pagtanggap ng publiko dito sa konsepto ng pagfa-file ng taxes? At sa tingin mo ba may mga information na dapat malaman yung mga tao sa mga ganitong klaseng proseso? Tama po yung sinabi ni Commissioner kanina na mabuting magbayad tayo ng taxes na tama. At sa tingin ko po, karamihan naman po ata, mas marami naman po ata okay or tama yung binabayad na income. I mean, tama, maganda yung sinasabi na imbestigahan yung mga dapat imbestigahan. Pero para po sa karaniwan tao po ata, regularly naman nagbabayad. Or kung may tanong, may mga ang ganda nga po na nalaman natin, may text, may call center, may website yung BIR para kung may mga katanungan tayo, pwede nating i-raise yung ating mga Pero questions. do you feel, do you feel right now, dito sa mga kilala mo, kasi parang ang nagfa-file lang yung mga nasa alpha list eh. yung mga malalaking businessmen, parang sila pa yung, they either misdeclare. Hindi naman lahat, But parang medyo marami ang either, yung iba walang pakialam, hindi nagpa-file, especially yung may mga, let's say, may mga doktor na hindi nagpa-file ng tama, kaya hindi nagbibigay ng resibo and all that. Ano yung pulse ng mga kabataan tungkol dito? Sa amin po, lalo na ngayon na we encourage people na magsimula ng negosyo, kunwari, lagi namin pinapaalala na sa simula pa lang tama ng taxes yung babayaran nyo, consult an accountant, a lawyer, etc. Tapos tinutulungan din namin na sana may particular lawyer kami kilala, you could consult him, accountant, etc. Para sa simula pa lang, malinis na yung books. Kasi medyo din mga tao na kunwari may income or may negosyo, hindi lang talaga nila alam yung paano gagawin. So, mabuti na yung handa sila. Proper way, yes, sa simula pa lang. Meron naman kayong, yung BIR naman, meron kayong every year talagang kampanya para turuan yung tamang pamamaraan ng pagpa-file ng income tax at yung dapat isama nyo at hindi na kailangan isama. Opo. At saka meron po tayong mga information campaign. At saka yung website po nandyan, napakadaming impormasyon na mapipick up dyan. At saka sa mga opisina naman namin, laging merong handa dyan para magsagot ng mga katanungan tungkol sa paano ba magko-comply ang isang taxpayer. For example, dito sa bank accounts, issue nga itong pagsusumpinan ng bank accounts ng mga corona. But hindi pa naisasali. You have parang gusto nyo isulong itong isasama na yung pagpa-file ng interest na nakukuha dito sa mga bank accounts. Hindi po ba? Kailan po ba yung isa sa katuparan? Well, for this year po, hindi po na ituloy yung requirement na yun. Pero ang understanding ko, next year po, sa next taxable year, pag-file ng returns for taxable year 2012, dapat i-declare na yun. I-declare na yun. Which means that you will find out na rin kung magkano yung pera ng isang tao kasi ko-compute mo lang yun eh. Well, in a way, opo, pwede pong yun nga po yata yung mga concern na lumabas nun sa Kongreso, mga hearings sa Kongreso. Pero, at least for this year, it's optional. Sabihin po natin, Commissioner, na sa impeachment trial nga lumabas itong mga issue ng tax declaration. At sinabi nga kanina ni Commissioner Henares na nag-iimbestiga na nga po ang BIR. Kung mapatunayan po na guilty si Chief Justice Corona sa misdeclaration ng tax, ano po yung mga parusa na karampatan dito sa ganitong akto? Well, yun, kung tax evasion kasi, which is non-failure to declare income or gross under declaration of income or failure to disclose the correct information in your tax returns, that can merit a conviction, a jail term. Pwede kang makulong pagka hindi ka tapat doon sa iyong inilagay sa tax return. Kaya hindi rin naman kay Justice Corona lang yan. Kahit sinong taxpayer yan,
Pagka hindi ka nag-declare ng tama o itinago mo nga yung totoong income mo, pwede yan maging conviction, pwede kang makulong. So kahit po sa mga kaso ng fraud, meron po bang leeway na to correct yung measures na sabi natin na misdeclare po at napatunay na misdeclare at gusto na lang pong i-correct ng isang tao na nagfa-file ng ITR o ilalagay yan sa salin Siguro niya? kung may taxpayer dyan na hindi, alam niya na hindi tama yung nakadeclare sa kanya at malaking pagkukulang niya, kailangan lang niya i-correct yan hanggang hindi pa siya na-imbestiga ng BIR. Kasi once na imbestiga na siya ng BIR, hindi na siya pwede. Kapag tinitignan niyo yung ITR ng isang tao, no, may mga senyales ba doon o yung kung magpapakita na parang meron siyang mali dito, hindi niya dineklara or meron bang ganun? What are the signs? Well, siguro yung isang tax return lang for a particular year, hindi yan kaagad na, hindi ka talaga makahalata kaagad yan. Minsan, one way is mag-compare ka ng tax return over a period of 3 to 5 years. Halimbawa, isang negosyante, nag-declare siya at nakita mo, 5 taon na panay lugi. Kata-kata ka naman na nagninegosyo pa siya dahil lugi pala siya for 5. Yung mga ganyan, sinyalis yan. O kaya, ang isa nakakatulong is yung tinatawag naming third-party information, yung nakukuha naming informasyon galing sa halimbawa, informers. Merong kababayan natin na nakakita ng pagkakamali ng isang negosyante, nagsusumbong sa amin. At base doon, nag-iimbestiga kami at nalalaman namin na meron palang hindi nakalagay doon sa tax return. Kasi impormasyon na darating sa amin ay meron siyang kinita dito sa ibang negosyo niya na hindi niya pinasok doon. So, pwede namin, yung third-party information. So sir, bakit kunwari sabihin natin sa kaso ng Chief Justice, siya bilang Chief Justice, bakit pa rin mapupunta sa jurisdiction ng BIR ang ganitong usapin? Kung si Chief Justice nga ang talagang tinatalakan siyang topic. Well, sa BIR, ang aming naman, lagi focus namin is taxes naman. So, kasama naman sa pagde-declare sa return yung mga income at yung mga expenses ng isang individual. Kaya nafo-focus diyan dahil meron kaming impormasyon diyan tungkol sa kahit sino taxpayer naman, yung kanilang income at yung mga expenses nila pwede nating makita. So sir, kahit po ang Chief Justice nasa jurisdiction po ng BIR Opo. when it comes to taxes. Opo, totoo po yun. Yung kasi the Chief Justice is under the alpha list, ano? Pero yung wife niya, si Mrs. Corona, hindi naman alpha list. Alpha list din ba siya when she was in John Hay? Hindi yun eh. She has to file, di ba? Well, wala siya sa alpha list ng Supreme Court dahil hindi siya empleyado ng pero hindi ko kabisado yung sa John Hay kung ano yung position niya ron kung well, if she was kasi merong board member na employed, merong board member na hindi employed, pero tumatanggap ng allowance from the so kailangan i-declare din yung allowance? Yung allowances is normally meron ding withholding yan. So, dapat lumalabas din yan dun sa data ng isang government corporation. For example, itong si Chief Justice, may allowance din yan, di ba? Pag ganun ba, kailangan i-declare din niya dun sa kanyang ITR tsaka SALN? Normally, yes. Ang mga allowances are covered as considered income of the taxpayer. Kaya I would say yes. Di ba there's a way for you so that hindi na taxable yung allowance mo? Yung allowances, yung kapag yan considered mga reimbursables, yung mga bibigyan kayo ng kunyari gas allowance, representation. Yun, hindi na taxable yung ganon. Kasi yan actually gastos nung korporasyon or nung ahensya
na kailangan lang masuportahan ng But you have to show yung mga receipts mo from gasoline Oh, purchases. Sir, makikita nga natin kanina, no, naging unang yung start of the discussion ng impeachment trial. Pinisenta yung evidence King to Paul H. ukol doon sa ITR ni Cristina Corona. At sabi nga lang, meron per diem, meron may allowances at may gross compensation. Sabi nila, na yun nga, nasa alpha list nga po si Cristina Corona ng Camp John Hay bilang GOCC. Pero ito dapat ay ma-declare din. Ayun nga, natanong na rin kanina, pero ano po ba yung mga, sa ITR, kadalasan po ba, ano po ba yung mga dapat ilagay natin para masabi na you have faithfully filed your ITR na? Pati ba per diem, allowance, gross compensation? Ang rule po natin dyan, lahat dapat nakadeklara. So, kung yung salary, yung compensation, nakadeklara yan, at pati na rin yung mga allowances. Basta may natanggap ka na pera galing sa isang employer o isang korporasyon or government agency, dapat yan nakadeklara sa tax return. Yan As an ang automatic. simple rule po. Opo. Well, for example, no, dito sa allowance, let's say, in any other agency, yung allowance na yun, binibigay sa'yo, pero ikaw yung, kunyari, magbabayad nung, merong magpamasahin ng mga tao mo and all that, that doesn't fall under that. For example, o kaya yung ibabayad mo sa staff mo, ganon, hindi kasama yon. Usually, yung hindi sinasama, yun nga, yung, kalimutan ko yung term for that, pero parang ano siya, reimbursable expenses. Ano? Ito, binibigyan ka ng expense allocation ng korporasyon, let's say, na, sige, ikaw, mayroon kang gasoline allowance, O travel allowance, or representation allowance. Yeah. Ito ay expense ng korporasyon or ng agency. Kailangan lang mag-submit ka ng mga resibo para yung resibo nasa pangalan ng korporasyon. Okay, at ngayon po inihintay natin na bumalik ang ating mga center judges para simulan muli yung paglilitis. But right now kasi nag-break sila, no, dahil nga nagko-caucus sila at pinag-uusapan yung ilang mga motion na hinihingi dito sa korte, no. Isang motion diyan yung pagsasabina ng bank account sa mga corona. Dalawa ito, no, yung sa PS Bank at saka yung BPI Family Bank. Nais kasi ng prosecution na makuha yung mga dokumento patungkol dito. But earlier on, nung humingi sila ng subpoena for that, hiniling naman ng presiding officer na si Enrile na maging specific, maglagay ng specificity dito sa kahilingan nila na ipasabpina itong mga bank accounts. Meaning, kailangan nakalagay yung account number, ano yung transaction. So, ngayon, ginawa nila, ang iniurong yung motion for that sabpina at nagbigay sila ng panibagong sabpina na dalawa na lang itong bank accounts na pinapasabpina nila. And they were able to give itong account number nitong mga bank accounts di umano ng mga corona. Parang kung papansinin natin, no, sa simula pa lang, kung i-recap yung mga pangyayari, hindi na muna nagdiskusyon sa mga motion, hindi na nagpresenta ng mga decided motions or pending motions ang majority floor leader na si Senator Soto. So, balit sinabi nila niya na magkaroon na lang ng continuation of the presentation of evidence mula sa prosecution na kung saan pinatawag nga po ulit si BIR Commissioner Kim Menares na sinasabi nila that the direct examination is and will be continued by the prosecution. Kaya naman sinimulan po ito ulit ni Private Prosecutor Art Lim. At syempre, nagbigay din sila dahil nga may pending legal memo. Kasama dito, kaya sila pinatago ulit dahil nabigay na ang pending legal memo sa mga CAR ukol sa transfers of shares of stock sa Palms Resort, sa Philinvest Alabang. Nais kasi sana ng prosecution na makuha na itong mga